So, hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions, welcome back to my channel, welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. So, pasensya na kung may maingay na kayo naririnig kasi madaling araw na. It's already 4 AM dito sa amin. So, I was going to do a love reading, general love reading. This is a past, present, future. Titignan natin yung hopes and fears ninyo. So, as I always said, hindi lahat maka-resonate dito. So, takes what resonates and leave the rest. So, cross watchers or pwede itong vice versa. This is a timeless reading. So, let's see. What is past, present, future? Kaninong story to? Kaninong energy to? So, let's see. So, sa mga new subscribers, thank you for subscribing my channel. Nagmamadali na ako. Thank you for subscribing my channel. And sa mga palaging nag-aabang, sa mga nagla-like, comment, and share, thank you so much. Sa mga nagko-comment especially. And sa mga bago pa lang nandito, welcome to my channel. So, past, present, future. Love reading. Past, present, future. Past, present, future. So, I can see in the past, meron na ako nakitang cheating sa past pa lang. So, pagloloko in the past. So, pero ang nakikita ko kasi dito, still like parang kahit ganito yung mga nangyayari, either pinapatawad mo siya, kumbaga, you are still gaining your strength to fix the problem, to accept this person back in your life. Parang ganito yung mga nangyayaring ganito sa past pa lang. Pero meron na talagang disappointments from you. Kumbaga, habang ginagawa niya to, habang pinapatawad mo siya, dahan-dahan ding nawawala ka ng gana. Parang napapagod ka either or nawalan ka ng gana. Pero nakikita ko kasi dito is like you are trying to be okay even if you are not okay sa past pa lang, sa mga nangyayari. Feeling ko bakit nangyayari to because of you are trying to be okay. Kumbaga sa konting lambing niya siguro, sa konting paliwanag niya, sa konting sorry na okay na sa'yo. Even if hindi. Kumbaga hindi mo kasi sobrang pinapakita sa kanya na kung magluloko ka pa, aalis na ako sa buhay mo. Kumbaga minsan sinasabi mo yun pero pinapatawad mo lang pa rin siya. Kaya ganito siya. Parang kumbaga nasasanay siguro. So, dito sa na to, I can see a Leo sign. So, pwedeng your person, you might be dealing with a Leo. Or you might be dealing with earth signs. Or you might be an earth signs. So, anyway, at this present situation, I can see here a parang this person is offering you a new beginning once again. So, nakikita ko pa din dito sa present situation ninyo na nag-o-offer siya ng new beginning but there is already clarity para sa'yo. So, either you're also a Leo sign here. So, let's clarify. Okay? So, nag-o-offer siya sa'yo ng pagbabalikan, ng new beginning. Pero alam mong hindi ka na inosente sa mga nangyayari. So, dumating talaga sa point pala na na-disappoint ka and you end the cycle. Okay? You end the cycle of your relationship. Napagod ka siguro, sobrang disappointed ka na, kaya parang feeling mo, I want freedom, gusto kong mag-focus sa sarili ko,
ayusin yung sarili ko, magkaroon ng reborn yung sarili ko, dahil parang hindi ko nakilala yung sarili ko sa mga pinagdadaanan ko, dahil sa goal ko na gusto kong sa goal mo na gusto mong magkaroon kayo ng successful relationship. So you end the cycle to have a changes in your life, but right now bumabalik siya sa'yo. At this present situation, bumabalik siya sa'yo, meron ka pang pagmamahal sa kanya. So, ibig sabihin, mahal mo pa siya. And, ang offer niya sa'yo dito is totally a new beginning, commitment, and nagmo-move forward siya towards you. Ibig sabihin, habang andun ka sa point na feeling niya, nagdadalawang isip ka, gumagawa talaga siya ng effort para bumalik ka sa kanya. So, but the thing here is you are becoming a high priestess. Kumbaga, alam mo na yung mga nangyayari. Hindi ka na inosente sa mga nangyayari. Kumbaga, andun ka sa point na you are observing this person right now. Either you are observing or you are trying to gather information kung naloloko pa ba siya, may iba pa ba siya or what. So you are being wise dito. So hindi na katulad before na kumbaga nagpapatawad ka, kumbaga nagpapakita ka na okay lang, kumbaga kahit nasasaktan ka, pag susuyuin ka, okay na kayo, kahit hindi, para sa'yo, para lang maging maganda yung relasyon ninyo, para lang mapakita na okay kami, kumbaga ganun, masaya kami kahit hindi. So this time around, parang naging wise ka na dahil sa nagkakaroon na sa'yo ng enlightenment, nagkakaroon na sa'yo ng clarity na hindi na ako basta-basta this time. But the thing here is, mahal mo pa siya. So, merong unconditional love kang nararamdaman sa kanya dito. So, this present situation. So, I can see here na this person is really coming back to you towards a new beginning na talaga. See, gusto niya is either mabuo kayo ulit or it's either na magkabalikan kayo ulit. So, pwede tong relationship, pwede tong about family or something. So, gusto niya na magkaroon kayo ulit ng ganito. So, at ikaw naman dito, naiipit ka sa sitwasyon. Bakit ka naiipit? Dahil naiipit ka into your freedom, tsaka yung pagbabalik niya. Tatanggapin mo ba siya or hindi? Kasi, naghihilom ka na. Happy ka na being alone. Happy ka na sa buhay mo nang wala siya. Like, okay ka na. Tapos, bumalik siya. Para magkaayos kayong dalawa with some promises na hindi ko na ulitin. Maging totoo na ako sa'yo this time. Nagsisi ako sa mga ginawa ko. Maging honest and sincere na ako this time. So, siguro during those time na bumalik siya, nagkaroon pa kayo ng confrontation, pero hindi siya give up sa'yo. So, bumabalik talaga siya sa'yo. Like, gusto ka talaga yung makuha balik. Okay? So, ito yung nangyayari at this present situation. So, hindi niya naman ginusto yung pag-alis niya. Labag sa loob niya yun, parang wala nang gulo, or baka ikaw na mismo yung umalis, ikaw na mismo yung give up. Wala siyang nagawa. Pero pinagsisihan niya talaga yung mga nangyari. Honestly, meron talagang regrets dito. Pinagsisihan niya yung mga nangyari. Kaya, para sa kanya, nagpaplano pa din siya na bumalik sa'yo. Parang babalik pa din ako sa taong ito one day. Ayusin ko lang yung buhay ko. Alam ko kung sino yung gusto kong makasama bang buhay. Itong babae pa din ito. Might be this person knows your sacrifice. This person knows your yung gaano ka na nandyan para sa kanya before. So, kaya binalik-balikan ka talaga niya. So, ano naman yung hopes mo dito? So, yung hopes mo dito is hoping that this person will going to offer you this time a true na talaga. Yung kumbaga, maging seryoso na siya sa promise niya sa'yo. Yung kumbaga, yung kumbaga maging ano na talaga siya, maging matured enough na siya na this promise is already like, hindi na magiging katulad before na nag-promise tapos wala din nangyayari. So, yun yung hope mo sa tao ito, pagbabago. So, yung fear mo naman dito is like, paano pag meron pa siyang pinofocus na iba. So, yun yung fear mo dito. I want to clarify actually.
Okay, I get it. So, yung fear mo dito, paano pag pagod ka na? So, paano pag this time, parang hindi mo na ma-appreciate yung pagbabalik niya. So, paano pag this time, gusto mo na mag-focus kung nasaan ka ngayon, like the healing process, yung happiness mo being alone without this person, yung fear mo, paano pag yun yung magiging decision mo? Bakit mo siya naging fear? Kasi mahal mo pa siya pero nagdadalawang isip ka na. So, bakit mo siya naging fear? It's either meron sa inyo talagang, like sabihin natin family, or sabihin natin na may anak kayo, sabihin natin na live-in kayo before, or sabihin natin na nagkaroon ka talaga ng hope sa relasyon ninyo na kayo yung magkatuluyan. Pero yung ano mo dito, paano pag hindi na? Okay? So, paano pag hindi kayo? So, yung may a bit of fear ka about that. Pero gusto mo talaga sana na magbago siya. Ito mga promises sa'yo, sana totoo. Yun yung hope mo dito. So, before tayo pupunta ng future, titignan muna natin. Kasi di ba may cheating na nangyari? So, nag-cheat pa rin ba siya sa'yo? Or totoo na tong pagbabalik niya sa'yo? Kasi may feeling ko totoo naman na. Pero just to make sure, di ba? Kung meron pa ba silang connection ng girl, or boy, or man. So, nag-cheat pa ba siya this time? Or totoo na talaga tong new beginning na ino-offer niya sa'yo? To help you with your high priestess card here that you are observing, you are gathering truth and information. So, let's see. So, yung meron siyang cheating before, nagkaroon siya ng relationship, wala na sila. So, kumbaga, naghiwalay din sila nun. And kaya nga siya bumabalik sa'yo. Kaya siya nakikipag-communicate sa'yo balik. Nung nagkaroon sila nung nawala na sila, naghiwalay sila, nagplano siya dito to connect with you once again, to come back to you. Pero dumating siya sa point, hindi yun agad-agad na nangyari. Dumating pa siya sa point na nag-isip pa siya. Kumbaga, nagkaroon sa kanya ng spiritual awakening. Kumbaga, nag-soul searching siya ng pagkakamali sa buhay. Parang naghanap siya ng enlightenment. Pwedeng healing din, parang ganun, para sa sarili niya, na gusto niya na magpagpapago this time. So, during those time that he felt or she felt that this person is walking two paths of his life, parang dalawang daan yung dinadaanan niya, nagpo-focus siya or naghihintay siya ng tamang enlightenment kung which way to go. Siguro bakit siya bumalik sa'yo, ang iniisip niya ikaw, so sa'yo babalik. Parang para sa kanya ikaw yung right path dito. Kasi pinag-isipan niya to pa talaga. Kaya nga nakapag-move on ka pa. Hindi man totally move on, pero okay ka na may happiness na sa'yo. Kaya dumating ka pa sa point na ganun kasi matagal pa process niya dito. So hindi agad-agad nung naghiwalay sila, pumalik siya agad sa'yo. Hindi nangyari yun. Parang nag-isip muna siya ng pagbabago sa buhay niya. So, yung inisip niya ikaw. So, either meron talaga kayong family, meron kayong something. Na-miss ka niya during those time na alone siya. Ikaw yung naisip niya, ikaw yung na-miss niya. Siguro, sumali na din doon yung na nagsisi siya, na na-realize niya na nung iniwan siguro siya nung other person, na-realize niya na yung gaano ka na nandyan para sa kanya, yung sacrifices mo, lahat binibigay mo, lahat pagmamahal, lahat na kung pwede lang lahat. Yung pasensya mo, yun yung naalala niya, na-miss ka niya during that time ng kanyang pagso-soul searching. So, nagkaroon pa siya ng other option dito, hindi option tao, decision sa buhay. Example, kung hindi na siya babalik sa'yo, ano kayang pwede niyang gawin? Ano kayang mangyayari sa kanya? Or kung babalik siya sa'yo, magiging maayos na ba kayo this time? Or magiging totoo na ba talaga siya sa'yo this time? So, yun yung mga option. Which way to go? Which way to choose? Ano yung pipiliin ko?
So, nagkaroon pa siya ng ganun. But, feeling ko bakit siya bumabalik sa'yo? Dahil na nakapag-decide siya. So, about that person na ng dahilan ng cheating or people or woman or men's char men men's yung mga tao or tao na naging involved sa kanya is like wala na. Okay, wala na to. Tinapos niya na. So, ano yung pwedeng mangyari in the future? So, yung pwedeng mangyari in the future is there is a possibility that this is a decision towards either proposal of marriage or pag-aayos. Kung married na kayo, so pwedeng pag-aayos ng marriage ninyo. So, might be this is a decision towards that. So, kung relationship pa lang kayo, commitment or live-in, gusto niyong pakasalan ka, yun yung decision niya. Dahil siguro dumating siya sa point na nabigatan siya, nahirapan siya nung nawala ka. So, in the future, so this is a future, okay? So, in the future, ito yung gusto niyang mangyari sa inyo. So, I will going to clarify. See, honestly, hindi naman niya talaga ginusto na umalis. So, parang feeling ko dito, ang umalis, ikaw. Kasi kahit nag-cheat siya sa'yo, bumabalik naman talaga siya sa'yo or hindi siya umaalis sa'yo. Ikaw yung give-up dito dahil napagod ka. So, napag sa loob niya yun, pero nangyari yun. So, this time, and the future, nakikita ko, nung nahirapan siya nung nawala ka, kaya bumabalik siya sa'yo. Kaya parang nagsisi talaga siya sa mga kasalanan na nagawa niya sa'yo. Kaya mag-move forward siya towards with you again. During those time na wala kayo. So parang nakaramdam siya ng imbalance sa buhay niya. Kaya nag-isip siya na gusto niya mag-effort that much to show you that I'm still here, na kaya ko pang mag-offer ng love sa'yo. Kaya ko pang patunayan sa'yo yung pagmamahal ko at totoong pagmamahal na to, na kaya ko pang ayusin yung buhay ko para sa atin or para sa'yo. So, kaya ko pang magbago, kumbaga ganun. So, nakita ko in the future, masasave pa din yung relationship ninyo or marriage ninyo. Masasave pa din to. Though sabihin na natin na there's a chance of pagbabalikan sa inyo in the future, meron pa akong nakita mga like sabihin natin na trust issue, something, mga ganung mga bagay, pero it's really normal naman to sa isang relasyon, lalo na pag nagkaroon na kayo ng conflict, diba? So, meron pa din ako magandang future nakikita para sa inyo. That is my reading for you. Thank you and God bless.